Hi mga listeners and followers sa UCnian na Freedom Board. My name is Gamay. Ug ang confession nga atong basahon karon. I was raped and didn't told everyone. Good day admin. Hoping na ma-post ni akong story. I'm sharing my story for awareness sa mga bayi diri. My doctor advised me to share my story to someone para ma-overcome nako ang akong trauma. Pero diri na lang nako i-share para makabasa sab kog mga advices, negative or positive man. Also, na-inspire sab ko mo share kay naasab ko'y nabasahan diri nga parihas ra nako og edad. Call me Fran, 16 years of existence. Dili ko gwapa oy, mas dili sab sexy. Pero I have a huge circle of friends kay tungod sa kong ka-joker. Masarap daw kasama, ganon. Kay sige ra kag katawa. Grade 9 ko when it all happened. Since kaila kay ko sa mga tao sa mong lugar, I really keep myself clean. Kana bitong dili pareha sa ubang bayi nga inigat or biniga, which dili gyud pod inana ako ang batasan. Grade 9 ko pero daghan akong nauyab. Well, ana man jud tingali ng kabataan karon no. Though daghan kog uyab, I still limit myself from physical attachment. Sometimes dili malikayan, pero dili ko inana kabigaon sab. Nga musugot rag mo padayon. Inampingan manggod nako ang akong virginity oy. Para sa ako, dapat makuha ni sa tama nga tao ug tama nga oras sa tama nga edad. Ambot oy, makunahuna manggod ko nga once mahilabtan na ka, hugaw na ka, except sa mga off-age. Gilingaw na ako ang 10 years. Lag diri, lag didto, inom diri, inom didto, pero maintain gihapon ako ang nindot nga grado. Until one day, it was December 2018. Kay Christmas break man to, ako rato isa sa balay kay wala akong parents. Akong manghod ning laag, then akong parents kay go work. Dili sa mi close akong mama, kay ako man ang rason maong nakuhaan siya sa una. Ako rasad ang nagsisi sa akong self. Sa balay namo, gisulod ko. Wala ako kaila kinsa. Didto ko sa guba namo nga kwarto gihilabtan. I tried to fight back and scream. Pero walay nahitabo kay among balay kay compressed. Napalibutan og tanom, unya daghan pagyod o gamit sa sulod. Cemented pagyod, so dili ko madunggan sa gawas. Pero gibunog ko. Violente siya nga pagkatao. Munang naluya ko until I lost my strength. Og didto na niya ko gihilabtan. All I can do is cry and beg to stop. Pero wala jud siya'y kaluoy. After ito nga panghitabo, nangurog ko, na trauma gid ko. Maskin ko hiton ra ko, mura na kog buang nga mapanik. Gusto ko mosumbong sa akong mama kay maka-feel ko comfort sa yaha, pero wala na ko gibuhat kay naamay problema. Bag-o papunto namatay akong manghod nga baby nga boy. Daghan kay mig problema so I decided to shut up. Akong pagka-happy-go-lucky nga attitude nawala. Napag-o ko, naharatawon ko sa sulod sa kwarto ug magmukmok. Dili na ko dawat ang nahitabo sa kuha kay sakit kayo. Sakit siya physically, mentally, and emotionally. In a short period of time, I managed to bring back my old self. Kay lagi, balik na sa school so dili dapat magpahalata. Wala na sab ko kakitag balik sa rapist o kinsa to siya. Though naagi hapon ko'y changes, mukalit ra daw ko hilak sa CR or sa room, magtotok ra daw ko usahay. Mostly akong mga friends kay boys man, matingala sila kay kung gunitan ko nila or kuhiton, mukalit ra og hilak. Grabe ang epekto og trauma sa kuha. Sa ato, I decided to forget it since it's in the past na. Hangtod sa nalimtan na dyan nako. Kay dali raman sab ko kalimot. Hindi balik na ako ang energy. Magkatawa na sila ayos sa kuha. Malingaw na sila, makatawa na sad ko. Until nga nag-February, I noticed something about myself. I was delayed. Wala ako gidugo, but I didn't mind it. Kay irregular man ako menstruation. 14 years old pa ko ato nga time.
Wala pa ko'y knowledge about ana mga delays or what. All I know is irregular ko ug layagunon gyud ko. Back to basic ang life. Back to old hobbies. Kachat diri, kachat dito. Lag diri, lag dito. Inom diri, inom dito. Pero mananghid gihapon kog tarong sa kong parents. Mas mi wild noon kog samot diri. Labi na tong summer sa 2019 kay ka-experience yun ko nga mahubog ug manakaut. Natingala sab ko tong summer kay nindako ako ang timbang. So I decided to exercise. Hago kay ko ato kay grabe man jud ko mag-exercise. Naginom sa kog mga sleeping pills pero wala jud ning effect. Pero paunsa good mo effect nga sige man sab kog kaon. Until nag-May 2019. Sakit kay akong puso nato. Ambot, wala ako kasabot sa kong feelings. Basta sakit kaayo nga mura gitusok pabalik-balik og kutsilyo ang akong tiyan. Then I thought gidugo na ko balik. Kay since February man ko nga wala pa gidugo. Happy kay ko despite sa kasakit sa kong puson. Kinsa bay dili malipay o gidugo na ka sa pila ka bulan nga wala ka gidugo. Happy kay ko kay nag-uol man ko sa kong health good. Abi na kog na anak ko'y sakit. Cyst ba or unsa? So ato, wala na. Naligo ko pero mas natingala ko nganong gatibugol ang dugo. Mura siyag slime or unsa. Diri nasab ko ng ulba. Wala pa ko kasuway o ging ani nga dugo manggod. I touched it para makahibalo sab ko kung unsay ning gawas gikan sa kong lawas. Daghan kay siya. Sa curious na ko ginunit ato, nakafeel ko gahi. Dili siya sobra nga gahi. Murag makaingon ra gyud ko nga solid ni. Gitanaw na ko gayo. Giabrihan sab na ko ang flashlight sa akong cellphone ug akong gituplok sa murag dugo nga form. Pero nasyak ko sa akong nakita. Dili ko katoo. Nakakita ko og fetus. As in fetus. Gihap na ko ang bulan from February to May. 3 months na dahi siya pero wala ko kabantay. Wala ko ga-expect. Kinsa man say mag-expect nga bata pabaya ko og panghunahuna. Wala po ko sabot sa akong gibati. Una-una pa lang nakahinumdum na ko sa nahitabo na ko. And I was like, nay nabuo? As in naa jud. At first, murag nalain jud ko. Mura na pud ko gapasalamat ato kay kung mabuhi tong bata ato, dili na ko siya kayang dawaton kay anak siya sa usa ka demonyo. But then again, I'm too soft. I can't stay angry about the lost child. Nasayangan sab ko kay syempre, namatyan ba mig baby boy. Nasakitan sab ko. Grabe akong hilak ato sa wala o kabalo kung unsay mabatian. All I did was put the fetus inside a small container and went to the cemetery. Gilubong na ko siya sa kilid sa grave sa kumanghod. I know galuksa ako. Ambot pero feeling na ko babae to. Sayang kayo jud. Feeling rasab na ko pero anak to na ko. Ako joy makabalo. So man na to, back to class na. Grade 9 ako. Mas naningkamot ko sa kong studies. Nagpursue gyud ko nga mahimong honor. Bahalag pinakaubos pa na basta honor ko. June na, wala na sab ko gidugo. Wala ra sab ko natingala. Wala na jud. Gikalimtan na sad nako tanan sakit nga netabo nako. Until nag-July, diri ko natingala kay mura magnaay dako nga butete sa kong tiyan nga maglukliho. Unya wala gihapon ko gidugo. Diri ko nagsugod og duda. Siguro twins sila. Tinakuan ang isa. Pwede day na. Wala ko kabalo nga pwede day na. Nga naa di ayin ana. Na-mesmerize jud ko the way how my tummy moves. Every time nga makafeel ko something kay birahon dayon nako, ako ang t-shirt pataas para makitaan lang akong tiyan. Magkatawa ko nga makita nga molihok yun siya. Mag-video pa ko sa kong tiyan usahay nga naa sa akong kwarto naghigda. August 2019, nami sayaw. I'm an active student kasi, so apil-apil yun kog sayaw-sayaw, kanta-kanta, runsa pa. Fitting to sa mong gisuot. Kabalo ko mga friends nga dugay na ko nga wala gidugo. Nya nang tayma, nakabantay sila kay murag ni dako daw gamay akong tiyan. Ga-joke-joke pa mi og, boros man tingali ka friend. Moana sila din magkatawa-katawa rasad mi sa akong mga friends. Pag humana magsayaw, syempre gi-video sa akong mama. Pero natingala ko nga nung pag humana kog sayaw ning uli dayon siya. So wala na lang pud ko. After ito nga sayaw kay kami man tingali to na daog. Basta. Nang laag dayon mi sa kong barkada para makashots. Gamay ra to akong giinom, then pagka 6:30 ning uli ra ko sa balay.
Gahulot akong mama sa gawas jud sa balay. Mingon akong mama, "Oh, gaynom na sad. Nanimaho ka." Mintubag ko nga, "Gamay raman." Ug mingon akong mama, nga istorya sa daw tanak be. Umitubag ko sa akong mama nga wait lang ma, mag-CR sa ako. Ato nagdali-dali siya. Ana siya nga didto ra daw ko sa container mangihi. Wala rapod ko. Tapos didto ra sad ko nangihi sa container. Gihatag na ko sa akong mama ang container, pero dugay pa ko ning gawas kay manghimasa pa ko og toothbrush kay lagi baho kay alcohol akong baba. Pagawas na ko sa CR, gipangitan ako si mami kay mag-istorya lagi mi. Pero wala man ako siya nakitan. Wala ra sad ko. Kay gigapoy man ko, natulog na lang sad ko sa sofa. Pila ka minuto ato gipuka ko sa akong mama. Pagmata ko kay natingala ko nga mura gikan siya gahilak. Ni-smile siya nako og niingon nga, "Kuyugoy ko nak, natay adtoon." Naitando rasad ko og gikuyugan siya. Sa ospital mi nangadto kung aha siya gatrabaho. Ana siya nako nga magpa-check up mi sa OB kay basin naa daw ko'y tumor. Pero kabalo ko nga dili ito ang rason. Wala rasad ko ning dili. Kay gusto ko makahibawo kung unsa kong sitwasyon. Adto, naa nako sa sulod sa OB. Then gahigda nako. Nakatalikod lang noon ang monitor sa ko ato nga time maong dili na ako kita. Pagsugod nagyod og ultrasound kay ning kalit rag hila akong mama. Hilak yod nga as in hilak. Natingala ko, then mura gatan awanay ang OB o kong mama kay mag-amiga man to sila. Ning utubang dayon ang OB sa kuha diningon. Kabalo ka nga nung wala nakagidugo? Mitubag ko nga wala. Mintanaw pa ang OB sa kong mama then balik sa kuha. Maingon ang OB kay naa may baby mo ang tiyan. Didto ko na shock. Like, kabalo naman ko. Gaduda naman ko, pero lahi ra jud kaayo og ma-confirm na bitaw nimo. Pero as they say, everything happens for a reason. Kay na-confirm naman nga buros ko. Medyo natulala kayo ko. Nagistorya pa sila sa OB. Possible pa di ay nga dili ka magka-morning sickness pag buros. Modeng wala ko gasuka-suka or unsa pa na. Pagawas na mo sa akong mama, kay giistoryahan dayon ko niya. Yun ako mama, nga unsa nay oras niya wala pa ta kaon. Gusto mo kaon. Tubag ko nga, bisag aharami. Inana ko, dili man gug ko pilian oy. Nakabalo kong mama, tapos kulba kay ko sa iyang mga react, kay maora to iyang gingon. Wala ko kabalo unsay naa sa sulod siyang unahuna. Isog manggog kaay siya pagka mama oy. May adto mig ati-atihan. If you don't know what is this, mura ra sa ni siya barbecuehan with budget nga lang. Nag-order na ako mama. Kami randuha sa ka-table tapos nagpalayo pa mi sa mga tao nga na dito. Hantod sa gitutukan nako sa ko mama. Cool ba na yun kay ko? I have this mixed emotion yun unya wala ko kabaloon sa iingon. Mingon ako mama, okay ra ka? Ning tando ra ko ginahinay. Og nisugod naghila akong mama og miingon. Magka-baby na sadta. Actually dugay nako gaduda kay wala namang gud ko kabantay nga gidugo ka. Pagsugod og hilak sa akong mama kay nakahilak sab ko. Sakit kay lang taon nga mohilak akong mama. Hangtod siyahan akong gipangutana kung kinsa ang amahan. Natameme ko at first, wala ko kabalo kung unsa akong iingon yun. Kanabi taong gusto nimo iingon, pero dili mo gawas mo baba. Di isag ko kabalo pa unsa ingnon. Oo, inana. Pero akong mama mura bitawg na problema na siya kay dili nako iingon. So ato, naingon nako. Gahilak kog ayo og nangurog ko while giingon. Akong mama sab kay perting hilak og wala ga-expect sa iyang nadunggan. Gigunita ni mama ako ang kamot. Ug miingon, nga okay ra na. Strong ka nga pagkababayi og kabalo ko nga malagpasan nimo. Nihilak ra ko unya gagunit yud ko sa kamot sa ko mama. Mingon ako mama nga atong i-love ang baby ha. Dapat alagaan nato na kay wala manay sala ang baby. Nintando rasab ko sa akong mama. After that happened, nang uli nami sa balay. Nakabalo na akong papa og ning sugod dayon sila sa police station. While ako, nasa balay. Gunho na sab ko, daghan kayo kog pangutana. Like, ngano man ako? Ngano man ko nga gihatagan og inani? Ngano kailangan man jud sa kuan ni mahitabo? Unsa kong gibuhat para maka-experience ko inani? Buotan man unta ko nga pagkatao. Dili man ko basagolera except sa kumbisyo. Dili sab ko bigaon. So nganong ako man jud? Pero one thing is for sure,
I'm gonna find out the baby's purpose for my life someday. Pagbalik na ako sa school, ning school piyod ko pero last day na day na ako. Wala ra ko gapalata. Nag-flag pa mi ato kay sa private school, every Monday raman ang flag. After sa flag ceremony, kagipatawag ko sa akong advisor, which is relative ra namo nga close kayo. Nami sa faculty ga istorya. Nangutan ko nga, unsa di ato ma'am? Nitubag siya nga, kuan man good friend. Last Friday man god, diba ning sayo man ka? Ako, murag nakabalo na ko unsa ni about. Nitubag ko, oo ma'am. Umingon si ma'am nga, ang mga teacher man god kay gaduda nga, buros daw ka. Nahilom ko, og misumpay siya nga, syempre, ako nga teacher nimo og lola na pod, nag-uulsab ko nimo. Lola na ko siya pero napa siya sa 20 plus ang edad. Dili ko kaya nga maminaw sa mga chika sa school. Og mitubag ko nga, okay ma'am. Og mingon siya nga, so pangutanon ta ka, tinuod ba? Gadwa-duha ko gingon, since relative na ako siya, okay ra siguro. Pero dili gihapon ako maingon gyud, so namutbot na lang ko. Og miingon ko nga, namanggod ko'y sakit ma'am. After ato, klase na. But hangtod sa nag-CLE na mi, giistoryahan na sab ko sa akong teacher. Kung naalagi daw ko'y problema, pwede ra daw nako sila sultian, pero lagi, namutbot na sab ko. Anak ko nila nga dili ko boros. Hangtod sa nag 10 AM to, nga galain yun akong lawas. Nahilo gyud ko, unya gusto gyud ko magpahuway. So niadto ko clinic, ug didto ko natulog. Nakamata ko sa ring sa bell, so lunchtime na. Nibalik ko sa room para kuhaon ang gamit nako, pero gitagbo ko sa akong mga amigo, nya gidala nila akong gamit. Ingon ako sa kaamigo, na imong parents sa principal Fran. Nangulba nako, o nangutana nga naman. Mitubag akong amigo, ngambot. Tumingon sa akong isa ka amigo, ngon sa di mo problema Fran. Maistoryahan rabi ako nimo. Barkada na ako ni siya og masaligan yun. Pero namutbot na sad ko. Maingon ra ko nga naamang yun ko'y sakit dat. Kayo to-uto man akong isa ka amigo, maingon siya nga, get well soon Fran. Pag-adto na ko sa principal's office kay natagbuan ako akong parents nga pagawas pod. Ang nahitabo di ay kay nakabalo akong advisor nga niadto ko clinic. Dinaguol siya nga mao iyang gitawag akong parents. Unya ato di ay giingnan na nila ang principal about sa akong sitwasyon. Gihalog kog ayo sa akong advisor ni hilak. Pero kay naaman ko sa school wala ra jud ko gapahalata. Kuyog na ako akong pamilya nga ga-lunch. Then gistoryahan ako sa akong mama kung kaya ba daw nako nga mag-school sa hapon. Anak ko nga kaya ra nako. Pag-ato na kog school kay pahulay ko sa room. Pero naay nanawag nako og gikan sa first section nga room, which is si Mark. Akong barkada. Giadto na ko siya og nangutana kung anong gitawag ko niya. Mingon si Mark nga, nakabalo si nga boros ka. Rumor gani diri sa room namo. Kini manggod si Mark kay nakabalo na siya sa akong sitwasyon July pa lang. Kay lagi na anay galihok-lihok sa kuntian, sumurog kailangan kog trusted nga friend para maingnan. And ever since nga giingnan ako si Mark nga gaduda ko, naging extra protective siya. Dili siya musugot nga nay mohalog ugot nako. Ginabawalan ko niya sa mga gipangkaon nako and so on. Ana magud niya nga mas better if mag-alaga nako sa akong self as early as possible even if wala pa nako na confirm. Nung mingon ko nga, ha? Nganong nakabalo man siya? Kumingon si Mark nga, di ba ang mama ni kay naaman sa principal's office, yang desk? Unya didto biya siya tig-lunch, so nakadungog goro siya sa gingon si mong mama. Nya isa pa, barkada si Kuan og akong classmate, so i-chismis dayon na nila. Nashock jud ko, og akong naingon na lang, kay hala. Umingon si Mark nga mao gani, makalagot kayo. Grabe, isa og tunga ara ko ka oras nga nawala sa eskwelahan, then na rumor dayon. Lahi ra gyud mga baba sa mga chismosa ay. So ato kay nakabalo man ko nga na rumor siya, mas na sensitive ko og sige na kog hilak. The whole afternoon ko sige hilak yun. Wala ra pod gamay na ako mga teachers kay kabalo man sila sa akong sitwasyon. Ako mga classmates kay naguol na nako. Ako mga amigag-amigo kay bisitahon ako sa bintana. Window side manggod akong seat. Og kumustahon og naunsab ako. Pero dili jud ganahan nga makalat. Pagka afternoon,
kay giistoryahan na sab ko sa akong advisor. Mingon siya nga, it's better if dili na ka mosulod ugma friend. Nangutana ko nga, nga naman ma'am. Mingon siya nga, tanawa gud to ganina o, tulala na kayo ka. Kasigi na kagihilak, ang uban ginalantaw na ka. Kinsay dili mag-uol ko dana, dili ko ganahan makita ngay nanaon kanila. Ani na lang, mag-modular na lang ka. Istorya pa mi ni ma'am, then pag uli na ko, gihatod ko sa akong mga barkada. Wala pa jud sila nakabalo. Si Mark pa jud ang nakabalo about nako. So ato na, stop na kog school. Gahilak yun dawon ko kay naa sa kong nahuna nga paunsa na lang akong future namong duha sa akong baby. Paunsa na lang ako ang mga dreams. Gusto pa ko nga mag-doktor. Dili pa ko pwede nga muundang. Dili gyud ko ganahan nga mo-stop, so nangita og pamaagi akong mama. Ana siya nga mobalan yung school, pero ana apod siya nga dili. Natingala ko nga no, ato di ay kigipapahawa na jud di ay ko sa school. Ang principal mismo ang gaingon. Ning sabot rasab ko, kay dili ko gusto mo stop, nagpa-enroll ko sa usa ka public school. Dili gyud ko comfortable sa public school, call me maarte, pero comfort zone naman gud nako ang akong old school. Since kinder pa yun ko dito. Sa public school kayong ga-modular ko. Pero dili pa daw ko mag-start kay lagi. Mas stress ko labi nagkulang ko og vitamins. Ever since nakabalo mi, naging close mi sa akong mama. Sige ra gyud siya tapad nako. Siya ga-provide from vitamins to gatas. Dili ko ganahan og gatas pero gipugos na akong self para sa akong baby. Si Mami Sab kay mura bitaw og dili na siya mosugot nga mawala ko sa iyang pananaw. Even when muskwela siya sa law school niya every weekends, kay kuyog jud ko. Pero nagka-busy man mi, nagkagasto sab. So gisakripisyo sa akong mama iyahang dream nga mahimong lawyer para lang mabantayan ko niya. And about sa rapist, maglisod na ang mga pulis kay lagi, dugay na to nga panghitaboa. Nangita pod sila pamaagi para sa kuha. Ako ato kay naaratawon ko sa balay everyday. Though naara ko'y kalingawan kay sa balay man ako mag-lunch akong barkada everyday. So malingaw rasad ko. Wala pa noon sila kabalo nga boros ko kay dili jud halata sa kontiyan. Nanambok manggod ko, unya mahilig pagyud kog oversized. Anayabalaan ra sa akong mga barkada is na ako'y sakit nga kailangang operahan. Na-rumor bitaw sa school but thankfully to Mark kay wala ra na dayon. Kay every time na imangutan or unsa, iyaharang iingon nga naara ko'y sakit ana. 33 weeks na kontiyan, ang first na ko nga ultrasound nga check up yun. Kay katong last time, mura raman to gitan-aw ra bitaw akong tiyan na to ra. Dili man to check up yun. First ultrasound yun na ko kay happy kay ko. Healthy ra kay si baby. Wala ra siya complications or unsa. Salamat yun sa Ginoo. Happy kay ko ato. Gipicturan ako ang result ug akong Gamay day. Daghan kay ni-react, nang view, ug ni-reply pero wala ra ko. After nun ana nga day, kay nasyak ko kay 4:30 man ting uli sa old school namo. Unya among balay na arasad sa likod sa mong old school. Nasyak ko gaayo kay na ako mga amiga nga uban nga naa sa gawas sa mong balay nga nangayo. Naay dala nga mga plastic ug unsa pa. Nigawas ko para adtoon sila, din gihalog ratawon ko nila. Miyon akong amiga, nga huy, kumusta man ka? Kita ko si mong Gamay day. Tinood to ha? Mikatawa ko umiingon nga oo. Ngayon ako amiga, nga Diyos ko, og kabalo lang ka sa kong kasyak pagkadungog na ko nga naburos man si Fran, din ang iyang uyab ang nakaburos sa yaha. Nasyak yun kog ayo. Umayon ako isa ka amiga, nga oo, nakaana agud ko nga nganong maburos man ka nga wala man gani kay uyab. Kinsa man say mo buros nimo? Oh guys, ever since nahitabo sa kuan graduate yun ko sa kong pagkababaera. Umayon ako isa ka amiga, nga o darao. Idalaan ka na mog ice cream og mga prutas. My God, dapat naka mag-alaga si mong cellphone. Thankful sab kay ko sa akong mga friends, labi na sa akong mga barkada. Kay supportive kay sila, labi na sa akong mga cravings. Sila gyud na ay permi sponsor sa akong everyday snack. Na gyud ko ibisita everyday. Lahi lang noon sa akong mga amigo, labi na tong isa, kay nasuko daw siya kay gihimuan daw kog isyu nga naburos daw. Munang iya gyud daw ang giistoryahan ang gahimog isyu nga dili ligi daw ko buros. Pero pagkaingon nako sa yaha nga buros ko, hastang suko alagi. Ngano daw wala ko gaingon. Suko sab kaayo siya kay giingnan man nako siya nga sa naitabo sa kuha. Despite noon sa naitabo nako,
Blessed ko sa akong friends ug family kay naa sila para nako. Ang expected due date nako kay October 18, which is a day before my birthday. Happy kay ko kay dool mig birthday sa akong baby. Well, I learned how to love the baby rin naman. Soft kay ko pag-abot og baby's cute. Isa pa, wala man siya isala. Excited kay ko nga makita siya ha. Usahay mo na kog buang kay istorya-istoryahan nako akong tiyan. Normal ba ni? Akong dakpon usahay ihang tiil pag musipa siya sa akong kilid. Lihukan manggod kaayo siya god. Naging emotional sab ko usahay. I remember when first nako nga nadunggan iyang heartbeat. Happy kay ko. Perting hilak nako ato. Sigog search about sa natural birth ug unsa ka sakit kay Diyos ko nangulba yud ko. Sakit lagi daw kaayo anang uban. Ug ako sab kay hadlok kayo. Excited but at the same time kay nahadlok. September ang sem break sa old school nako. So akong barkada kay nag-decide og road trip sa Dipolog. Kuyog lagi daw ko. Kay September 24 ang expected nga larga namo, pero sayo sa buntag ko nga nakamata mga 5 AM ana kay nakaka-feel kog sakit sa akong likod. Mag-andam na unta ko gamit nako para sa road trip, pero pag 6 AM gyud natingala na lang ko nga nagsakit na jud kaayo kong tiyan. Gusto ko mag-CR pero walay mo gawas. Kabalik-balik yung CR guys. Kay lagi, gusto ko nga mag-CR pero wala dyan mo gawas. Mara ko gipanuhot ba? Pagsuot na kog balik sa kong leggings kay naka-feel man dayon kog basa sa ubos. So natingala sab ko. Pagunit na ako, nakarealize ko nga nagawasan akong tubig. So niadto ko sa kong mama nga natog. Mingon ko nga, Mami, sakit akong tiyan. Paingon ako ana, automatic nga nintindog akong mama o papa. Naratol akong papa while akong mama kay kalmar kayo. Miyon akong mami nga, kaligo na lang sa didto, pagdali lang. Gadali-dali kog ligo, mura ganig wala to natarong kay sakit kay akong tiyan yun. Sige raglihok sa sulod ang baby. While gailis ko kay dugay kayo. Kay every 5 seconds na ang sakit, pagawas na ako kay humana na sad og ligo og ilis akong mama. Mingon ko nga, tara na sa ospital mi, sakit na kay akong tiyan. Miyon ako mami, nga wala pa na. Kani, imnani para si muhang panuhot para dili sakit og mga naka. Akong gidali-dali og inom og mingon ko nga ali na mi. Pero mingon akong mama nga chill lang, wala palagi na. Pag muadto ta karon didto kay palakaw-lakawon ra ka sa doktor kay dili pa ka fully dilated. Wala pa gani ka nagawsan og tubig. Nituro sab ko sa akong mama kay syempre gatrabaho biya siya sa ospital so siya gyud ang mas kabalo. Pero mingon ko nga, mi sakit na kayo, dili na nako kaya. Umino kong mama nga, wait, mga pisa ko. Diyos ko, sakit na kayo kong tiyan, unya mo inom pa siya kape. Diyos ko Lord yod. Mura na ko kahilakon, kaya akong mama, kalmar kayo jod. Akong paparagod tawon, akong gigunitan, kada mo sakit akong tiyan. Sige ra siyag pangoros, unya na panik na sab, pero kalmar kayo akong mama. Mingon ko nga, Mami, tara na ba? Mito ba akong mama? Ang manudlay sa ako. Ay Diyos ko, manudlay pa siya. Sa kahinay sa kong mama ni adto na lang kog lababo para mag-toothbrush. Pero nahunong ko nga na ako'y ma-feel sa ubos. Basa siya, murag nagawasan akong tubig. Mingon ko nga, Mami, ang tubig ni agas na. Mingon ko mami nga, palunga lang. Mingon ko nga, unsay palungon? Akong tubig ning gawas na. Umiyon akong mami nga, okay, tara na. Sa wakas, moadto na jud mi sa ospital. Excited ko at the same time, dili nako makaunahuna. Akong gusto kay muutong para mogawas na siya. Mga 7:45 AM naabot sa ospital, then diretso ko sa delivery room. Naay gahulat nga 7 kabuk bayi sa delivery o labor room. Kay isa sila dili pa pwede mga anak. Gicheck ko nila o ga-crowning na day ko. So sa ilaha 7 ka buok, naunhan pa nako. 2 ra ka utong, as in 2 ra ka buok. Wala naabot og 2 ka minuto, ning gawas ratawon siya. At exactly 8 AM, nigawas siya. Baby boy akong anak. Ako siyang gipanganlan og Elior Rigel, which means ang Elior kay God is light and brightness star ang Rigel. Kay siya man ang light sa akong life. Siya ang naghatag og purpose para mobangon ko. Siya ang gahatag og inspiration sa kuha ug siya ang gahatag og path nako to keep moving forward.
Despite sa naitabo na ko, happy ko kay naabot siya sa akong life. Karon, mag 1 year na siya sa September. Unexcited na pod kayo ko. Feeling na ko, ako man ang mag-birthday. Mami's boy, kaayo kay sa ko aragyud permi mo kapit. Ihang gusto ka nang makitaan ra ko niya. Ako sab, dili man pud nako kaya nga dili siya makitaan. I have loved him more than I imagined and expected. To my rapist, karma ra ang mahitabo si Mohadong. Ang Ginoo ra ang bahala sa moha. Pasalamat ka nga nakatakas ka pero walay adlaw nga ginaampuan nako ang imong pagkamalas o karma. To my baby in heaven, sorry na kung wala ka na ampingan ni Mami. God knows how much I love you despite everything that happened. I love you so much with all of my heart until we met again, my baby. Watch us from heaven, okay? Mommy Fran.